Gabi-gabi akong umiiyak sa sama ng loob. Sobrang pagod ako sa lahat ng gawaing bahay. Gusto ko nang makawala sa ganitong impyernong buhay. Kung hindi lang sana ako pinakasal ng magulang ko, hindi ako makakaranas ng ganito araw-araw. I am 22 at isa akong Muslim. Kasal ako sa lalaking 27 years old. Second year college ako nung nag-stop ako na mag-aral. Dahil yung mga magulang ko is pumayag sa alok na ipakasal ako sa lalaking never ko pang nakita. Na ang sabi nila hindi na raw ako kayang pag-aralin at nasa tamang edad na rin daw ako para mag-asawa. Yung lalaking ipapakasal nila sa akin is malayong kamag-anak namin. And yes, na nasa batas ng mga Muslim na pwedeng ipakasal kahit na magpinsan pa kayo. Punta sa bahay namin ang magulang ng lalaki since magkaibigan naman yung papa ko at ang papa niya. At ang sabi nila naghahanap daw sila ng babae na mapapangasawa ng anak nila. At dahil magkaibigan naman sila ng papa ko, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si papa. At sinabing, bakit pa kayo maghahanap nandito naman yung anak kong maganda. Napangiti yung papa ng lalaki na para bang matagal na akong tinatarget para maging asawa ng anak nila. At yun na nga, nagkasundo na sila para ipakasal kami. Hindi ito yung gusto ko. Pero wala akong magagawa dahil yun ang desisyon ng mga magulang ko. Hindi man lang nila ako tinanong kung gusto ko bang magpakasal. Ang sakit sa loob na wala akong karapatan sa sarili kong buhay para magdesisyon. At dahil sa respeto at pagmamahal ko sa kanila, sinunod ko na lang ang lahat ng sasabihin nila. To make the long story short, ay nakasal kami. At dito na nagsimula yung bangungot ko. Doon na kami sa bahay ng pamilya ng asawa ko nakatira at kapisan ko yung mga biyanan ko. Kasama ko rin ang 3 hipag kong babae. Sa una okay naman sila hanggang sa tumagal na ako ng ilang months sa bahay nila. Doon unti-unting nagsisilabasan ng mga baho nila. Lalo na yung isa kong hipag na sobrang ingkitera. Bigla na lang yung papasok sa kwarto ko nang hindi man lang kumakatok at minsan nga ay kapag wala pa ako, kinukuhan na lang yung damit ko at isusuot niya panggala. Hindi man lang magawang magtanong kung hihiramin niya yung gamit ko. Kapag tinanong saka lang sasabihin na, oo, hiniram ko kanina nasa kwarto ko. Sobrang sama ng loob ko na parang walang respeto sa akin. Tapos yung asawa ko naman nakikitaan ko na rin ang ugali. Araw hindi ko mahagilap sa bahay at ang hilig gumala kasama yung mga barkada niya na para bang hindi pa tapos ang buhay binata. Uuwi lang sa bahay pag gabi na. At kapag sasabihin ko kinukonsinti pa ng biyanan kong babae, nahayaan ko na lang daw kasi wala pa naman daw kaming anak. Na umuuwi rin daw naman, wag ko daw i-under yung anak nila. Kaya lalong lumalaki yung ulo eh. Ang sakit sa loob ko sobra-sobra na para bang wala akong kakampi ni isa sa bahay na to. Hindi na lang ako nagsasalita kasi kapag naman kinakausap ng papa ko yung biyanan kong lalaki, sinasabi nila na okay lang daw ako sa bahay nila. Pero ang totoo hindi, pagod na rin ako kasi palaging ako rin ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Na kahit na nga pagod na ako araw-araw ay may inirereklamo pa rin sila sa akin na hindi raw ako masarap magluto, yung mga damit nila hindi daw malinis ang pagkakalaba. Pero yung dalawa kong hipag pagkagaling sa school after kumain, papasok na agad sa kwarto para mahiga. Ni hindi malang maligpit yung mga pinagkainan nila. Yung isa naman nakaabang sa bago kong gamit para manghiram kasi napaka-inggitera. Na lahat na lang ng meron ako gustong hiramin. Tapos pag ako yung may konting reklamo, hindi nila ako pinapansin na para bang hangin. Gabi akong umiiyak dahil sa sama ng loob ko sa kanila. Ang asawa ko wala namang pake na kahit nakikita niya ako araw-araw kung gaano ako kapagod sa bahay. Hindi man lang niya mapagsabihan ng kapatid at hinahayaan niya lang ako na palagi na lang siyang nasa galaan. Kapag sa kanya naman ako nagrereklamo, sinasabi niya lang na tawa kita, dapat mo lang akong pagsilbihan pati yung pamilya ko. Ang sakit sobra, nakatulong lang ba talaga yung turing nila sa akin? Na kapag napasobra ako magsalita, naiirita na yung asawa ko at doon lalayas na naman para gumala. Gusto ko nang makawala sa ganitong impyernong buhay. Hindi ito yung pinapangarap ko. Kung hindi lang sana ako ay pinakasal agad ng mga magulang ko, hindi ako makakaranas ng ganito araw-araw. Sobrang nakakapagod at pag hindi ako lalabas ng kwarto, maririnig ko na lang yung biyanan ko na nagdadabog. Na habang naguhugas siya ng plato ay nagpaparinig sa akin. Ang sarap-sarap naman ang buhay ng iba dyan, mala prinsesa. Minsan kasi sumasakit yung ulo ko kaya hindi na ako nalabas ng kwarto. Tapos hindi man lang nila ako makamusta kung okay lang ba ako. Na yung mga gawaing bahay inaantay pa ako at ako pa rin yung gagawa. Hindi sila kikilos at iaasang lahat sa akin. Gusto ko nang makalis dito pero inuunahan ako ng takot at nahihirapan talaga ako. Ano bang dapat kong gawin, Mami Len? Please, I need your advice. Letter sender, Fatima ng Mindanao. Talaga ba na wala kayong karapatang tumanggi? Tapos ang lakas ng loob mag-alok ng kasal tapos ipipisan? Or kung ipasasakal ka, wala bang investigation man lang kung anong klaseng lalaki? Basta na lang kayo ibibigay sa pamilyang hindi man lang inalam kung gusto mo. Walang pag-asang makalis sa sitwasyon kundi ang magtiis. Na kapag walang pampaaral lang magulang ipapasakal. Ganyan ba yung kulturang meron kayo? Nakakatakot naman. Kung ganun, magwalwal ka na lang. Yung hipag mo na mahilig manghiram, lagyan mo ng sili bawat pag-iinteresan. Magsaing ka ng hilaw. Huwag mong banlawan ng labada. Hanggat di sunog ang ulam, huwag mong tigilan. Huwag kang gumawa ng tama. Huwag kang matakot. Iparamdam mo sa kanila yung pagsisisi na nakuha kanila. Huwag kang magtiis. Huwag mong bigyan ng peace of mind yung pamilyang yan.